Ecclesiastes chapter 3, nandun lahat, i-check natin doon, may oras kada season. So, panahon. May oras kada panahon. So, di ngayon, mas mauunawaan natin bakit kailangan natin aralin yung oras. Kasi whether we like it or not po, tayo lahat, umiikot tayo sa oras. Right? For example, kami mga estudyante, or kahit hindi po yung students, may mga deadlines kami na minimik. So, yung oras ay doon kami nag-work. So, doon umiikot yung panahon namin, yung oras namin sa deadline, sa oras. Tayo lahat, doon umiikot sa oras natin. Doon ko umiikot yung panahon natin sa oras. Gets? So, God would do nothing that is not according to His pre-appointed time and season. Bakit ito sinabi na parang hindi gagawin ng Diyos? Lalaki ko. Hindi ko na makita. God will not do nothing that is not according to His pre-appointed time and season. So, hindi na gagawa or hindi na kikilos ang Diyos, hindi kikilos ang Diyos na hindi oras. Diba? Parang, hindi na naman mag-force ang Lord para kumilos sa panahon na hindi naman appointed pa. Okay? So, understanding the days of time helps us to know what kind of prayer we should pray. Ganito kasi yan. Di ba effective na yung prayer natin? Ang prayer kasi natin, pwede siyang salutin ng Diyos anytime. Pero kasi, kapag nalaman niyo yung times and seasons ngayon, mas magiging effective yung prayer natin. Kasi hindi tayo parang, may mga prayers kasi na tama, pero wala sa oras. So, nai-steal siya, nakukuha siya ng enemy kasi nga hindi pa siya oras. Pero tama yung prayer. Diba? Pero hindi nga na siya panahon. Parang hindi siya oras. Okay. Next. One of the reasons why we need to know yung gates is for us to possess. Because whoever possesses the gates possesses and controls everything. For example, ang isang guard, kapag nasa kanya yung gate, walang makakapasok. Gets? So, the moment na ang gwardiya ay nasa pintuan or nasa gate ng isang subdivision, ng isang barangay, ng isang city, walang makakapasok na magnanakaw. So, ito yung kahalagahan ng naaalala natin yung gates and yung gates of time, yung gates mismo for us to duties to ng mga watchman duties to ng isang hindi baby Christians. Hindi na tayo baby Christians, di ba? Right? Amen? Hindi tayo baby Christians. So tayo, ang duty natin is to guard. Mamaya, papag-aralan yung watchman and watch para ma-aralan natin, mas mag-deep tayo, para mag-go deeper tayo sa mismong topic natin. So, whoever possesses the gates, possesses and controls everything. So, once na tayo tumayo doon sa gate, wala nang makakapasok doon. Unless hindi tayo magbantay. Pero dahil nasa atin yung gate, makakapagbantay. Walang makakapasok na kung anumang kaaway sa loob ng lugar na yun. Lahat may connections doon sa wrestling in the spirit, sa watchman, sa office of the watchman, and yung iba't iba pang intercessions na tinuro before ng tuwing equipping. So, next. Ano muna? Kabilang slides muna. Kabilang slide. Yan. Hindi. Yan. So, another thing, kapag hindi kasi natin ito pinoses, yung gates, or pag hindi binantayan yung gate, posible o talagang check siya na ang enemy yung magkocontrol ng gates. That's why, may mga times na kapag hindi natin na kuha or hindi nabantayan yung lugar
natin, or magulo yung pamilya natin, yung church magulo, yung pag-aaral natin magulo, kasi hindi nabantayan. So ito yung isa sa mga kahalagahan ng gates. Next slide. Now, before we proceed po sa first watch of the night, pag-aaralan na muna natin kung ano binigay ng watch. Ano yung... Okay. According to Psalm 119 verse 148, my eyes stay open through the watches of the night, that I may meditate on your promises. Ang meaning ng watch, pagdating sa definition of terms, it is to look to someone. Hindi siya yung watch. Hindi siya yung relo doon, hindi siya ganon. Pag sinabing watch, it is to look at someone or something. For example, tinitignan mo or binabantayan mo. I'm watching. Yan, I'm watching you. So, tinitignan ko kayo. So, pangalawa, to give attention to a situation or an event. Pagbibigyan mo ng atensyon sa isang sitwasyon or isang pangyayari. Okay? Pangatlo, to care for someone or something for a period of time in order to make sure that nothing bad happen or unwanted will happen. For example, may mga anak tayo. You may be, for example, dahil may gagawin ka, for example, maglalaba ka, tapos may bata kang, may maliit kang anak. Ang gagawin mo, papabantayan mo siya sa kapatid niya para walang mangyaring masama. Ganun yung meaning ng watch. Gets? Nakakasunod po tayo? Okay, next slide. Now, in Hebrew term, dalawa yung meaning ng watch. Yung isa, yung una is Ashmoreth or Ashmora. Hindi yung puto-kutsita, walang gano'n. Hindi yun. To watch as a period of time, ang meaning nun, ng Ashmoreth, or isa sa mga Hebrew word ng watch, ay Ashmoreth or Ashmora. To watch as a period of time, specifically at night watch. Ay isa mga meaning nun. At pangalawa, very familiar tayo dito, Shamar. Lagi binabanggit sa atin to, tuloy usapan pagdating sa watchman. Shamar, IBM Shamar company. Shamar, ano meaning na Shamar? To guard, to patrol, to protect, to police, to watch over, to stand, to police. Di ba nung office of the watchman, kung natatandaan niyo pa, binigyan, nagbigay ako ng iba't ibang meaning ng Shamar. I mean, iba't ibang kahulugan ng Shamar. Yung to guard, to patrol, to protect, depende sa position mo. For example, yung to guard. Pag to guard, meaning nasa isang posisyon ka lang, nasa isang lugar ka lang. To watch over, meaning, hindi mali, ulit na lang. Para mas pininihan. Yung to watch, to guard pala. Yung to guard, ang gagawin mo, nasa isang lugar ka lang, pero may specific ka lang na area na binabantayan. Ito lang yung ginagawa mo. Example, itong church, diyan ka sa may pinto, doon ka lang. Ang area ng pinag-guardyahan mo, itong lugar, itong church. Gets? Pero pag sinabing to patrol, ikaw yung rumoronda. Nagpapatrol ka para mga tanod, mga pulis. Di ba? Specifically mga tanod, sila yung mga, sa gabi, curfew na, di ba? Titignan nila kung meron ba magnanakaw, o mayroon ba dyan nag-inom. Yun, inom ba, may nabibidyo ako iba ba, ng ganitong oras, diba? Sila yung mga ayun yung meaning ng patrol. Pero lahat sila watching. Lahat sila, nag-watch, pero iba-iba yung klase ng pagmamaraan nila. Tapos, yung to watch over, for example, nasa isang nandito ako, pero yung minawatch ko nandoon sa Malabon. Parang nakikita siya ng mata ko. Imagine nyo yung nasa tower. Mataas na tower. Diba? Tapos nakikita niya yung buong paligid. I need to watch over. So, ayun yung meaning ng to watch over. To stand. To police. Kanina. Pero lahat ito, meaning ay magbantay.
pagbabantay. Pero iba-iba sila ng pamamaraan o posisyon. Okay, next slide. Now, tapos na tayo sa watch. Diba? Nalaman natin kung ano meaning ng watch. Ngayon, ano ba yung watchman? Pinagkaiba ng watch sa watchman. Diba? Ang watchman, according to Apostle Aroni Osayi, or AAO, watchmen are prophets, intercessors, prophetic people who watch in the Spirit. So, meaning, kapag watchman ka, possible you are a prophet, you are an intercessor, you are a prophetic people who watch in the Spirit. Hindi lang physical. Hindi ka nakabase sa physical na nangyayari. You are watching sa spiritual realm. Ayun yung role ng isang watchman. For example, parang tayo dito kasi sa church, for example, parang nakita parang medyo magulo. Ang hindi natin physical, di ba? Parang, kasi yung ugali nito is ganito, ganyan. Hindi tama, kaya nagkakagulo sila. Nagsasunod mo silang dalawa. Pero kung titignan natin siya sa spiritual realm, nag-i-stutter. Pero kung titignan natin siya sa spiritual realm, pero kung titignan natin siya sa spiritual realm, ano siya? Iba yung dahilan, bakit sila nag-aaway. Hindi pala dahil sa ugali nila. Meron pa ng spirit behind na nagkukagol sa dalawa para mag-away sila. So, ang i-deal natin bilang watchman, yung nasa spirit, hindi rin sila magsasabuhin. Okay? Hindi ka lang ang duty ng watchman. Gets? Ang dinidil mo is spiritual, hindi physical. Hindi ka nakabase sa nakikita mo, sa natural. Dito sa earth, itong tangible na nakahawakan. Hindi ka nakabase doon. Nakabase ka sa kung ano sinasabi ng Diyos patungkol sa pangyayaring yun. Okay? Ganun ang sinasabi dyan. So tayo, ibang topic na kasi kapag nag-dig pa tayo sa watchman, dapat Office of the Watchman na yung topic natin. Mag-dig pa tayo sa watchman. Pero nabigyan ko ng konting background or brief explanation patungkol sa pagiging watchman. Gets na? Ang pagiging watchman, hindi tayo nakabase sa natural. Although nakita natin, check natin yan, ano ba nangyari? Kasi, kung ano yung nangyari sa natural, manifestation lang yun ng spiritual realm. Okay? So, in Hebrew, the Hebrew word translated watchman means one who looks out, or the one who spies, or one who watches. Sometimes watchmen are scouts who look out for approaching friends as well as enemies. So, kaya sinabi natin, di ba, yung nagbabantay ka, you are watching over. Ayun yung pagiging watchman. So, sa pagiging watchman, kasi ang binabantay mo, hindi lang kilos ng kaaway. Di ba? Kasi tayo baka mamaya isipin natin kapag watchman ka, dapat alam mo yung kilos ng kaaway. In Jesus name, in Jesus name, di ba? Lagi ka na nakikipag-away. Good naman yan, pero wag puro kaaway. Okay? Kasi sinasabi rin ng Diyos sa atin. Tatlo kasi yan. Tatlo yung bagay na dapat binabantayan natin bilang mga watchman. Una, galaw ng Diyos. Number 1 yun. Ano ba sinasabi ng Lord patungkol dito sa oras na to? Ano ba sinasabi niya patungkol sa tao na to? Pangalawa, galaw ng mga angels. And pangatlo, yung galaw ng kaaway. So, tatlo sila. Next slide. Okay, naintindihan naman? Wala naman violent reaction? Wala naman. Gets naman natin. So, ito yung note na ibibigay namin sa inyo. To watch is our duty. Ayun yung tungkulin natin ay magbantay. Ang watchman ay ang identity natin. Again, to watch is our duty, at ang pagiging watchman ay our identity. Yung pagkakakilanlan natin, yung kung sino tayo bilang anak ng Diyos, we are all watchmen. Ayun ang dyan, kahit hindi porket, hindi kasi ako IDN. Di ba? Hindi kasi ako IDN, ba't ako magbabantay? You are a watchman in your family.
You are a watchman in your offices. You are a watchman in your school, in your university. You are a watchman in our country. You are a watchman in our nation, in Israel. But you are a watchman in our church. Hindi lang dapat IDM ang nag-watch. Lahat tayo, kaya tayo nag-aaral. Kaya namin ito gusto i-share sa inyo, kaya namin ito gusto pag-aralan din natin itong lahat. Para matuto tayo kung paano magbantay, paano pumosisyon ng tama. Amen? Yes. Again, hindi lang IDM ang dapat nagbabantay. Tayo lahat din ng pamilya. Okay, next slide. Yan, biblical context ng watchman. Unless the Lord builds the house, they labor in vain who build it. Unless the Lord guards the city, the watchman stays awake in vain. Isaiah 62 verse 6, I have set watchmen on your walls, O Jerusalem. They shall never hold their peace day or night. Itong day or night, watches to. Kasi mamaya pagkarating bakit day or night. Meron din dito na nilagay ako about sa day and night na watches. You who make mention of the Lord, do not keep silent. Kaya kung mapapansin nyo, example, si Kuya Kurt, hindi na siya natulog. Hindi. Pero ganun. Hindi na siya, as in, pag nakita niya talaga kailangan bantayan ito, talaga babantayan niya kahit ano mangyari. Ganito na siyang pahinga, ano siya tulog, babantayan niya yun. So, next slide. Okay. So Gideon and the 100 men who were with him came to the outpost of the camp at the beginning of the middle watch. Diba? May mga watch. Ito mag-aaral natin next time. Kasi hindi ko na ito sakop, itong middle watch. Just as they had posted the watch, and they blew the trumpets and broke the pitchers that they were in their hands. So meaning, biblically, meron talaga mga watches. Whether we like it or not, God is moving through watches. He is, gumagalaw siya ng ayon sa oras at panahon, season, time and season. Kaya di ba parang tayo sa church, parang ang laging niremay sa atin na urgent na yung time, kailangan, kasi may next na move na ang Lord, kailangan natin magrarara, kasi nga, hindi tayo hihintayin ng Diyos eh. Kasi whether we like it, kumikilos yun, umaandar ang oras. So tayo na natin makipag-cooperate sa plano at gusto ng Diyos. Amen? Amen. Next slide. Now, there are two types of watches. Una, watches of the night, and yung pangalawa, watches of the day. Pero una, watches of the night. Ito yung first 4 topic ng IDM na ituturo ko sa inyo. First watch, to give you a background lang, ang first watch of the night ay magsisimula ng 6 p.m. Kung matatandaan, ito yung sinabi na Sunday nila Kuya Gary at ni Tatay Dan. Ito sa harap, diba? Nang nagkaroon ng announcement with regard sa teaching ng IDM ng Wednesday. Ang sabi nila Tatay Dan Kuya Gary, ang first watch ay 6 p.m. to 9 p.m. Okay? 6 p.m. to 9 p.m. This is the time of quiet reflection. Second watch of the night is from 9 p.m. to 12 midnight. The intercessors impact on the spiritual realm before the enemy is ready to attack. Ito, pag-aaralan nito sa mga susunod na mga linggo. Binibigyan ko lang kayo ng background lang para alam natin yung sequence ng topic natin. Okay? Third watch of the night is from 12 midnight to 3 a.m. This is the breaking of day, a period of much spiritual activity. A watch hour that strengthens faith. Ito marami na lumalabas na mga katawan nila. Ito kasi bukas yung gates. Bukas na yung gates, mga panahon na to. Nagigas niya yung kung paano mag-move. So, fourth watch of the night ay ito yung last watch of the night. From 3 a.m. to 6 a.m. The morning watch, the last watch of the night. Okay, next slide.
The second type of watches ay morning watches. So morning watches, nandun may 4 na watches din. Una, 6 a.m. Ang kanina, 6 a.m. to 9 a.m. The early morning watch time that God strengthens Christians. Second watch ng morning ay 9 a.m. to 12 noon. Time to see God's promises fulfilled. Third watch of the day ay 12 noon to 3 p.m. Midday. Ano yung sasabi nila sa isang verse? An hour of rest and time to seek the Lord. Fourth watch ay from 3 p.m. to 6 p.m. The hour of dying to self and rejoices the power of Jesus Christ. This is the last watch of the day. And then another night watch na. 6 p.m. to 9 p.m. Doon siya umiikot. Now, sa Israel po kasi, sa Israel, kada 3 hours, kapag sila ng mga nag-guard doon sa mga watches na yun. Nagpapalit sila, for example, Sinay Aurora ay from 6 p.m. to 9 p.m. First watch Sinay Aurora. Alam ko, palitan naman sila. Okay, si Ate Grace naman sa 9 p.m. to 12 midnight. Kapalit sila. Reliebo tawag ng reliebo. Nagpapalit sila ng mga watches. Hindi, kaya nga may mga kanya-kanyang poste. For example na lang po sa IDN, may kanya-kanya po kami poste tinatayuan tuwing sa mga watches. For example, si Desiree po, ang pinaka-watch niya, lagi nagbabantay siya, mga 12 to 3. Ayun yung kanya. 12 to 3 siya kanya. Ako din, 12 to 3 din ako eh. Tapos, yung ibang IDN din, kumbaga by time talaga. So, may application. So, mas effective kasi siya kapag ginawa natin. Mas may manifestation ka agad ng kinabukasan. Ganun siya. Kung gusto mo ng bago sa buhay, mag-pray ka ng 12 to 3. I-warfare lang. Igit-git mo lahat sa prayer. Mga ganun. Gusto mo, parang sawa-sawa ka sa sitwasyon na yun, mag-pray ka 12 to 3. Mga ganun. So, by time siya. Mas effective. Kaya tututuro namin ito sa inyo. Okay, next slide. Now, we will proceed to the watch of the night. And you shall, according to Exodus chapter 27, verses 20 to 21, and you shall command the children of Israel that they bring you pure oil of pressed olives for the light to cause the lamp to burn continually in the tabernacle of meeting, outside the veil which is before the testimony. Aaron and his sons shall tend it from evening until morning. So, watch this again. Evening until morning before the Lord. It shall be a statute forever to their generations on behalf of the children of Israel. Okay. Yung oil na sinasabi dyan, symbolizes the Holy Spirit. That is the meaning of the oil, o Holy Spirit. Now, bakit kailangan ng oil? Yung oil, kailangan siya sa mga lamps. Para mag-burn yung lamps. Para umapoy. Magkaroon ng ilaw sa paligid. Gets? Yung oil, for example, meron akong hawak na torch. Ito na lang. Itong menorah. Kailangan ng oil nito bago masindihan para mag-apoy. Kasi kung wala siyang oil, kahit anong sinding mo dyan, kahit gano'ng kalakas yung apoy mo, masusunod lang ito. Itong white na ito. Masusunod lang siya kasi ng oil. So kailangan mo ng oil. O bakit ba kailangan ilaw siya? Para maganda yung kulay, para aesthetic. Hindi naman gano'n. Para cute. Para may mga design na gawing fees. Hindi gano'n. Hindi siya gano'n. Lahat yung may symbolism. Lahat yung may meaning. So, sabi sa John 10:10, ang magnanakaw, diba, nagpaparito siya para magnakaw, bumasak at pumatay. To steal, kill, and to destroy. Ang magnanakaw tuwing kailan pumupunta, magpapaalam ba yun? Wala. Diba? Usually gabi
Gabi pupunta ang magnanakaw kasi tulog ang tao. Walang gising. Walang sasapak sa kanila kapag punta nila ng bahay. Di ba? Gising sa picture. Kasi, ang magnanakaw pupunta lang yan sa gabi. Pero dahil bukas ang ilaw, ano maisip nila kapag bukas ang ilaw? Kayo, pag bukas ang ilaw ng bahay, ano maisip nyo? May tao! May nagpapantay! Ba't ako papasok dyan? Gagawin, papahama ko lang yung sarili ko. Di ba? Nagigets natin? So, ito yung sinasabi na yung watch of the night. Ito yung kahalagahan nun. Para hindi makapasok yung magnanakaw sa mga poste natin, sa mga bahay natin, sa church natin, sa bansa natin, sa city natin, sa barangay natin. Para walang korupsyon, para walang magnanakaw, mga ganon. Para walang anomalya, matiwalian. So, tayo, kailangan bukas or umaapoy tayo. Yung tabi nga na Judy na, and is feeling of the Holy Spirit last Sunday, ayun na yun, yung oil, ayun na yun. Ito na yun, yung oil na sinasabi nito, hindi ko na kailangan i-discuss sa inyo ng mahaba, kasi sinabi natin Judy, yung Sunday. Diba? Holy Spirit Himself. Para walang pumasok na magnanakaw sa ating mga buhay, ating pamilya, ating church. Okay? Nagigas naman po. Nakakasunod naman po tayo. Yes. Okay. Next slide po. Okay. Okay. First watch of the night. Ito na yun. Ito na yung topic ko talaga. Ito na yung topic ko talaga. Discuss ko lang din sa inyo kanina para mas maunawa din bakit ba ito inaaral. Ano lang po yung intro lang yung introduction. Mga tayo ngayon. Kasi yung kailangan maunawaan mo natin ko ba't natin kailangan aralin yung mga watches. So, first watch of the night. The early night of watch or the first watch of the night. From 6 p.m. to 9 p.m. Next week, si Ate Ray magtuturo. Kanya naman 9 p.m. to 12 midnight. Yun, exciting yun. Mas lalo na yung 12 to 3 din. Tijo, ikaw ba yun? Mag-prepare ka na. Now, time of preservation of the fruit of your life. Lamentations chapter 2, verse 19. Arise, cry out in the night at the beginning of the watches. So meaning, arise, cry out in the night at the beginning of the watches. Meaning ito, first watch of the night. Nagigets po natin. So pag nabasa po tayo ng Bible na isang kasakita tayo, first watch of the night, ito yung gagawin, ito yung nangyari ito. Mas magigis natin, mas may understanding tayo with regard sa word, sa Bible na, sa scripture na binabasa natin. Okay? Pour out your heart like water before the face of the Lord. Lift your hands toward Him for the life of your young children who faint from hunger at the head of every street. So it is a time to preserve the fruit of our life. Next slide po. Next, time for renewal of covenant. Dito po kasi, okay. Gather my saints together to me, those who have made a covenant with me by sacrifice. And then, pagdating dun sa first, hindi ko kasi nasama yung 1 Corinthians. Pwede mo din basahin yung 1 Corinthians, chapter 23, verses 32. About kasi yun sa sa communion. Iba yung pinipray ni tatay na, this is my blood, mga ganon. So, renewing of covenant. Tuwing communion natin, that is also the time for us to renew our covenant. And yung time kasi na pinag-pray ng Lord yun,
yung 1 Corinthians chapter 11 verse 20 to 32, first watch of the night yun. Ayun yung reason bakit yun, sa hapunan. First watch of the night po yun. So, dapat pala hapunan 6 to 9. 6 to Kasi 9. pag wala na, hindi na yun talaga. Hindi. Mali. Diba? O yan, wala na pagkapunan ng alas 10, alas 10. Dapat dito 6 to 9. Again, mas effective kasi talaga yung kapag ano siya. Pero, okay lang din naman yun. hindi ko disregard yung yung kami nga dito yung linggo. It's 1 Corinthians chapter yan. Ay, 1 Corinthians 23. 11. 1 23 to 32. 23 to 32. Yan ang banal na hapunan. Yan. Yan. 23 to 32. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at hindi ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, noong gabi siya'y ipinagkanalo ay dumampot ng tinapay. Kasi sabi ni Tatay Dan, na prayer to communion. Nagpasalamat at pinagpiraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na hinahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Pag-aalaala sa akin. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo na ginapin ito at iinom na sarong ito ay pinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang sino mang kumakain ng tinapay, umiinom ng sasaro ng Panginoon nang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya, dapat siyasalin ang tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom ng sasaro. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi pinahahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit may hina at masakitin ang marami sa inyo at may ilang namatay na. Kung sisiyanin mo natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit kung hinahatulan tayo ng Panginoon, tayo tinutuwid niya upang hindi tayo maparusahan kasama ang sanlibutan. Okay. Now, this is the time for the renewal of covenants. For example, ano ba sabi ng covenants? For example, to share. We have covenanted sa Lord. Parang nag-covenant sa Lord yung, Lord, this is my covenant. Hindi na ako kakain ng pork. Di ba? Hindi ako kakain ng mga isdang walang kaliskis. Mga ganun. Tapos, binrake natin yung covenant natin sa Lord. This is the time for us to renew. To call it 6 to 9. Lord, I'm renewing my covenant. Ulit ko kakain ako. Mag-share na ako ulit ba? Ganito siya nag-work. Nalikas mo natin yung renewal of covenants. Next slide. Time for nature of the Lamb. According to Matthew chapter 11 verses 28 to 29, come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest in your soul. So, yung nature ng Lamb, kung sino ang tupa. Kasi kanya-kanya nature yan eh. For example, ang nature ni Jehovah Rapha ay magpagaling. He is our healer himself. Siya'y manggagamot. Diba? Eh yung nature ni Jehovah Rapha. Pero ang nature ng Lamb, ano ba yung Lamb?
maamo, mabait, masunod. Walang kibo. Ng kibo. Sunod na lang. Hindi pala ako lang. Hindi pala ako lang. Ay, hindi pala ako lang. Hindi na siya shy type. Ano siya, sunod lang. Walang sariling Humble. submitted siya sa desisyon ng shepherd. Walang iniisip kung meron gagawin sa kanyang masama. Oo. Ganun. Kahit mapahamak na siya, parang okay. Kahit papunta na sa slaughter yun, Hindi siya umiimik. Di ba kasi ang baboy, kapag alam nilang kakatayin siyang ingay, parang naman. Ingay. Ang ingay niya, di ba? Pero kasi ang nature lang tumatawa ka dito rin. Ito yung tumatawa dyan. Maingay yung baboy, pero hindi okay na. Daldal lang ako, pero di ako. Hi! Mayos kayo. So, ang nature ng lamb, iba sa lahat. Gets natin? So, dito yung time natin para magpahinga. Yung tayo'y sa lamb. Sa nature ng lamb. So, yeah, gentle. For he is gentle, sabi niyo, for I am gentle and lowly in heart. And you will find rest in your soul. Tanong ko sa inyo, every time po ba na, for example, parang nag-spend time kayo sa Lord, ano na feel mo after? Nakaka-relax. Hindi ba tayo iniisip? Tapos biglang, for example, yung kuryente nyo na hindi pa nababayan, 2 weeks, 2 weeks na yung due date, wala pa nababayan. Di ba? Yung mga for example, tuition fee natin na hindi po mabayaran. Yung mga, si Judith, di ba? Si Deadline, si Judith. So, the moment that we rest with the Lord, pag nag-rest tayo kasama ang Lord, after na, parang ang refreshing niya. Yung kahit na-stress ka na sa lahat. Sa work mo, sa school mo, sa work mo, sa workload sa meron ka. Pero dahil you are doing it with the Lord, hindi siya mahirap. Sobrang light niya, as parang Alam mo, pupunta sa mga 3 o'clock. Diyan, ano pa yan eh. Yan, Kakakain mo lang. Yun yung ano. guys, time to rest ko. Yun yung Diyos ng mga ng mga Muslim. Pero, pag hindi mo ng 12 to 3, doon wala pang hinga doon. Doon lang tayo sa 12 to 3, gera doon, gera. Ate Jo, maganda ka na sa teaching mo. Gera yun eh. More on warfare. Sobrang daming spiritual activities na nangyayari kapag 12 to 3. Midnight. Nakaprepare naman daw siya pagpunta ng Ito pala si Powerful 3 o'clock. Nagdagan na natin ang tapang. Lalalit ko. Yung 3 o'clock na yun ang tanghali. Hindi, ng gabi. Ng gabi. Grabe. 3 to 6. Gising na kasi siya noon. Tayo patulog na lang. Umpisa na siya. Si Nay Aurora, ito yung tatawa ko dito. Kasi, di ba, kapag nag-isa siya ng madaling araw, alas 4, oras na tulog ko. Dahil yung ganyan, siya kasi Nay Aurora, tulog na ako. Siya naman daw magpapagay. Kasi, Gising siya noon yung 3 o'clock niya, pero nasa first watch siya. sa first watch, Kaya dapat pag nasa siya sa third watch na. ay natutunan mo yun. Mas magigets mo kung... Yung prayer niya may iba na rin. Maliba na rin. Sa first watch Hindi na, niya. Panginoon, salamat po sa... Minsan, tagal-tagal mo pa kumain. Doon parang inaano ko. Kaya ba? Di bakit nga, yung palitan mo yung ano mo. Oh, Nay, may specific na prayers kasi dun, hintayin niyo po sa fourth watch. Tutulong po sa atin yun. Magiging mo yung sistema ng panalangin mo, Nay. Kapag natutunan mo itong mga watches. Magiging very powerful ka na. Hindi lang powerful, very powerful. Arte, ayaw din, hindi na mga Panginoon, gano'n, pinuputol. They cut off, they close the door. Ganun na. Yung realization ng power. Mas inratata ka na. Hindi na... Gera na yun, gera na. Ibang araw.
Mag-iiba yung way ng pananalangin po namin kapag natuto tayo ng mga watches. Kasi matutunan po natin pumosisyon ng tama. Lord, sikit mo po kami ng phone. Ako nga nagigising, gusto ko po matulog. Lord, nagili po kami maaga para mag-ising ng phone. Okay, next. Ito. Letter D, this is the time for judgment of the wicked. Judgment na agad. Kasi ganito po yan. Ang first watch po kasi ng night, open gates, then po inopen yung mga gates. Diyan na po nagsisimulang lumipad yung mga witches sa himpapawid para mag-possess ng gates. Sige, sa morning na lang ako. Gets niyo po? Sumabigat talaga itong mga watch. Tapos parang ganun pala. Ganun pala yun. Diba? Now, to continue, ang first watch of the night po, diyan po nasisimulang lumipad. Hindi physically, lumalabas sa katawan. I mean, para magtingin. Ayun na, malalim na tayo. Malalim po kasi talaga to. Para po lumipad sila, para titignan nila yung mga posibleng open spaces na hindi na hindi na ilahan ng watchman, hindi na posisyonan ng watchman, hindi na bantayan ng watchman ang magpo-possess ng enemy, mga witches. Gets po natin? Kaya napakahalagang magbantay. Kailangan natin, pagpatak ng 6 p.m., Lord, I position myself. Pinaposisyon ko ang sarili ko, sa pamilya ko, sa simbahan po namin, sa syudad po namin. And I'm watching, I am patrolling. Tapos mag-patrolling na ako rin yung tela. Yun lang. Watching the Netflix. Hindi ko sinabing watching, hindi mo Netflix, hindi kay drama. Amen, I repent. Hindi, di ba? Hindi, 24 oras. Di ba? Pag sinabi mong watching, hallelujah Jesus. Before 6, posisyon mo sarili mo. Posisyon mo sarili mo. Lord, I plead the blood of Jesus over this place. Diba? Kaya yung matatanda ng araw, di ba yung 6? Lasais. Orasyon na tawag. Talaga. Pipilitin ka noon, tulugod ka na, hindi ka na. Posay Creed, Hail Mary. Kasi dati ako katoliko eh. Mga 6 years din ako katoliko. Kasi nung araw, pati yung mga touring galing, ano na yung papel, kataas-taasan, kasan-tusan. Ganun. Talaga, yung mga income namin. Ganun. Basta alas 6 yan. 6 oras na yun para mag-pray. Tumawagin ka na niya. Oo, obligado. Guess natin? Oo, ganun talaga. Alam niyo na kung bakit? Yung kasi light pa yung chatting kasi pagdating ng 12. Talaga naman. Yun na yung talagang doon na nag-release ng curses. Kaya nga mahalaga magbantay po tayo. Pagdating ng 6, ito na yung time for judgment of the wicked. Sis, hindi ko nagsasabi sa Isaiah chapter 17 verses 12 to 14. Meron kasi ditong Psalm 59. Yung Psalm 59 po kasi, prayer siya para sa judgment ng mga wicked. Mapagbabasahin po natin yung Psalm 59, Hallelujah Jesus. Ang tindi ng prayer dun, as in, sinasabi po ni King David, show no mercy to my enemies. Huwag mong bigyan. Alam mo yun, talagang walang mercy. Again, we are not wrestling against flesh and blood, but against principalities. Diba? Ephesians chapter 6 verse 12. Hindi tayo nakikipaglaban tao sa tao. Kundi mga spiritual forces. Gets natin? Kaya kung may magulo sa bahay natin, huwag natin awayin.
anak natin, or yung mga kapitbahay natin, idaan mo sa altar mo, idaan mo sa prayer. Ito yung sinasabi ko kanina na dapat naturo muna yung gates and altars. Kasi parang mas makinig natin to eh. Pero, it's okay. Maybe next time. Tuturo. Si Ate rin dapat, actually dapat sa train okay na. About sa gates and altars, yung dati, last time, nung nag-teach ka. Dapat kasi di ba tuturo mo yun, pero nag-iba yung leading. Pag kasi tuturo natin yung gates and altars. Pero sobrang lalim na kasi. So, Parang ano yan eh, parang yung pelikula, pinalabas mo na to. Ngayon, ano yung umpisa nito? parang, ano yun? Yung epilogue ba tawag yun? Sa umpisa, bago yung mismong introduction ng... So, ganun. Ganun pag-gabi, ganun. Ginagawa na nila ngayon, nilalaki. Yan. Umaalingaw-ngaw ang ingay ng napakaraming tao. Pag umaalingaw, nag-e-echo, di ba? Echo. Alingaw-ngaw. Parang umaalingaw. Nag-e-echo. Na parang ugong ng karagatan. Lumaragasa ang mga bansa na parang ugong ng mga alon. Kagagalitan sila ng Diyos at sila'y tatakas. Parang ipang inililipad na hangin sa ibabaw ng buron. At dayang tinatangay ng ipo-ipo. Sa gabi, sa gabi magsasabog sila ng kilabot, ngunit bago mag-umagay, wala na sila. Iyan ang nangyayari sa mga nang-aapi sa amin. In Jesus. Diba? Sabi ito, sa gabi magsasabog sila ng kilabot. Sa gabi, meaning, sa watches of the night, ang mga enemy, nagsasaboy sila ng pwedeng chantings, pwedeng mga curses, diba? Pero, sis yung muna, yung verse muna. Pero dahil, 14. Sa gabi, magsasabog sila ng kilabot, ngunit bago mag-umagay, wala na sila. Bago mag-umaga, meaning bago mag-6 a.m. Bago mag-yes. So, tumatakbo ko. Yes? Bago nila. Sabi mga bit kasi yung mga Bigas natin yung time, yung paano mag-kumilos ang Lord or paano tayo puposisyon. Sa gabi, magsasabog sila ng kilabot. Yun nga, mag-chant sila, mag-aatay sila ng mga sumpa, sa natin, mag-release sila ng mga arrows, ng mga sakit karamdaman, ng mga sicknesses and diseases, yung mga kung ano-ano. Sa kanila natin, pwedeng sa kanila natin, pwedeng sa atin mismo, pwedeng sa church, pwedeng sa city or sa bansa. Ganun. Ngunit bago mag-umagay, wala na sila. Iyan ang mangyayari sa mga nang-aapi sa amin. This is the time for, itong saan tayo, slide na po tayo. This is the time for judgment of the wicked. Kasi sa English translation, may nakalagay doon na woe. Woe, hindi yung, woe as in W-O-E. Meaning nun, great sorrow. Mga great na labis na kapighatian. Labis na kapighatian. Slide tayo, sis. Slide. Yan. So, pwede tayo mag-pray dito na, Father, in the name of the Lord Jesus Christ, let my enemies be judged by the blood of Jesus, by the blood of Christ. We can pray na something like that during this. Kasi by this time, mapaparalyze sila eh. Hindi sila makakilos. Kasi nga, naunahan mo na. Bago sila kumilos, bago sila mag-utter ng curses, ng 12, naunahan mo na ng 6. Guess mo natin? Yes. Ganun sila kung ganun kumilos sa spiritual realm. Okay? Nagigets po natin? Yes. Naintindihan po natin? Amen. Amen. Next slide. So, now, a time for quiet reflection. Actually, ito ginagawa ko po. Just like what Jesus did dito kasi, parang this is after niya magpakain ng multitudes. So work yun, di ba?
work yun eh. Ano siya yung may 5,000 lendings niya, yung sa may, yung fish and bread. Yung nag-multiply, diba? Yung may multiplication ng fishes, yung mga bread. So after that, ang ginawa ni Jesus, so according to Matthew chapter 12, verse 2 to 23, immediately Jesus made his disciples get into the boat and go before him in the other side, while he sent the multitudes away. So pinaalis na yung multitudes. Yes, pinaalis na yung multitudes. And when he had sent the multitudes away, pagkatapos niyang paalisin or padala yung multitudes, yung mga taong yun, sa malayo, he went up on the mountain by himself. Nag-isa lang siya pumunta ng mountain. Anong ginawa niya? Nag-pray siya. The Lord Jesus Christ prayed after he did miracles. Now, when evening came, which is 6 p.m. to 9 p.m., he was alone there. Mag-isa lang siya doon. Nung ginawa niya, time for quiet reflection, nag-pray siya, nag-seek siya sa Lord, nag-pray siya. Alam niyo ba na ginagawa ko rin to, ang ginagawa ko kasi, parang after, di ba kasi, ang dahil ko. I mean, ang dahil kong ginagawa, work ko, yung school, plates and such, ministry, meetings, kabilang meetings, lahat. So, after ko mag-meeting, I will make sure na meron akong quiet time sa sarili ko. Parang may time ako para mag-reflect, para mag-isa lang, manahimik sa bahay, or manahimik kung saan man. Kailangan mo yun. Kailangan natin lahat yan. Hindi, yung sinasabi ng social battery na uubos. Kailangan mo yung church. I-recharge natin yung sarili natin. I-recharge natin yung sarili natin para magtuloy-tuloy yung function natin. Kasi kung tayo, hindi magkakaroon ng time to quiet ourselves or time for quiet reflection, posibleng, sabi ni Juby nung na Sunday, ma-burn out tayo. Yes? Baka ma-burn out tayo kasi nga wala tayong time sa sarili natin. Para mag-pray, para magpasalamat sa Lord. Hindi lang tayo basta-basta kikilos or it's one of the secrets para magpatuloy. Magkaroon ng quiet reflection sa sarili mo. Para parang ganang-gana ka kinabukasan. Uy, parang hindi ka lang nagpahinga. Parang mag-refill pa din. May refilling ng oil. Diba? May refilling ng oil mangyayari dyan kapag meron tayong time for quiet reflection. Kasi si Jesus ginawa yun eh. Sino tayo? Parang hindi gawin yun. Diba? Guess natin, magkaroon tayo ng time para sa sarili natin. Para sa, time to reflect and to pray. Very important. Kahit gano'n ka busy, yung araw or bumagdamag ka, nag-work, mula first watch hanggang last watch, nag-work ka. Dapat magkaroon ka rin ng oras para mag-pray, magpahinga, mag-reflect. Yes? Yes. Okay, next slide. Time for healing the sick. According to Mark chapter 1, verse 32, at evening, when the sun had set, after the sunset ng oras, 6 p.m. Diba? Gets natin? They brought to him all who were sick. Dinala daw nila kay Jesus lahat ng may sakit. At lahat ng mga demon possessed. Inaanihan ng mga demonyo. Nasabihan, inaanihan. So, that is when the Lord Jesus Christ healed the sick. That is the time when the Lord healed the sick and cast out yung mga demon possessed. Yung mga demons doon sa na-possess. Gets natin? So, even the Lord, sumusunod sa oras, siya mismo kasi siya nga yung gumawa ng oras, ng time season. Ang Diyos yung gumawa nun, the beginning pa lang. Diba? So, hindi kasi nila pwedeng i-break, hindi kasi pwedeng i-break ng Diyos yung
law of nature. For example na lang ng law of nature para mas magets natin. For example, hindi ako nag-review. Hallelujah, Jesus. Yan, hindi ako nag-review. In-exam kami. Ano gagawin ng Lord doon? Bibigyan niya sa akin lahat ng sagot sa utak ko? Lord, sagot naman ito, malatot na kay Jesus ng amen. Lord, ikaw na lang mag-review para sa akin in Jesus' name. Hindi ganun yun. Ang law of nature, hindi yun binibreak ng Lord kasi He is also a just God. Fair siya sa lahat. Okay? So, ang Lord, ang ginagawa niya, hindi siya nag-break ng nature, ng law of nature. So, sumusunod pa rin siya doon sa times and season that is made under the heaven. Okay? Gets natin? Gets po natin? Amen. Next slide. Okay. F. Time for divine beginnings. It is the gate and beginning of further genetic date. This is sabi kanina. Ito yung time for divine beginnings. Ngayon, meron kasi tayo tinatawag na law of first fruits. Law of first fruits. Ano ba yung meaning nun? Ang law of first fruits, kung ano yung ginawa mo, for example, kung ano yung ginawa mo ng Monday, makaka-affect siya for the rest of the week. Gets natin? For example, pag-gising ng umaga, ang ginawa mo, nag-cellphone ka na lang. Or, wala kang nilalang ginawa. Anong expect mo nangyari sa isang buong magdamag or buong weeks? Wala. So, nakaka-apekto siya. Law of the first fruits. Kung hindi ginawa mo ng una, nakaka-apekto siya ng hanggang the following days, or weeks, or months, or years. Diba? Kaya kasabi nila eh, kung ano ka ngayon, bunga yun ang ginawa mo kahapon. Gets natin. Kaya di mga ganong klase ng sayings. Kung ano ka ngayon, bunga yan ng mga gapagal mo kahapon, or mga wala mong ginawa kahapon. Gets mo? Kung tayo stagnant ngayon, may reason yung ba't tayo stagnant ngayon? Bakit dito ba tayo sa kung ano meron tayo ngayon? Like, for example, dapat magaling ka na mag-paint. Di ba? Pero dahil hindi ka nag-practice noon, sinayang yung oras na meron noon, kasi parang yung thinking ng tao, marami pa namang oras. Pero kasi the time is now. Ngayon dapat yung ginagawa. So, lahat yun, mayroong bunga. Dahil hindi ako nag-training noon, dahil hindi ako nag-practice noon, hindi ako marunong ngayon. Or kung marunong man ako, basic knowledge pa rin. Nandun pa rin ako sa level 1. Hindi na ako umangat. Guess? It's by choice. Everything is by choice. So let us choose wisely kung ano gagawin ng una para tayo lumago. Para tayo magbunga. Amen? Next slide. Ayan. The Old Testament is the shadow of the New Testament. Yung meaning dito, for example na lang, marami kasi, big kasi ito eh. Pero, the Old Testament is the shadow of the New Testament. For example, di ba sa atonement na lang, ang inaalay na blood ay mga animal sacrifices. Yung blood, animal sacrifices, di ba? Pero sa New Testament, yung blood na Lord Jesus Christ. At least, that's the meaning of the... yung sa Old Testament, yung atonement, kabayaran ng kasalanan, ang inaalay nilang dugo ay yung dugo ng mga hayop. Okay? Ngayon, sa New Testament, yung namatay si Jesus bilang tupa natin. That's the first foreshadow siya ng Old Testament eh. So, naging kabayaran siya ng kasalanan natin. Gets natin. Ayun yung meaning ng the Old Testament is the shadow of the New Testament. Now, next slide. Yan. Sunod slide. Pero, ito yung tandaan natin.
Nilunod ko kasi dito na, as a watchman, we should know what to pray in our specific watch where we are assigned in. For it to become more effective. Para mas maging effective yung prayers natin. Kasi we cannot just, pwede tayo mag-pray, pwede tayo rin, sasagutin ko rin naman ng Lord. Pero mas effective, it is more effective if we will pray in a right time, in a right season, in the perfect time of the Lord Jesus, and ng kalendaryo ng Diyos. Diba? Pero, nawa mas maintindihan natin to sa mga susunod pa ng mga teachings kasi ito, introduction pa lang to. First watch pa lang to, pero grabe na. Nare-refresh ka sa mga... Oh, nare-refresh. Ganito pala, kaya pala, Tsaka bago. Hindi nga seminar, mag-equip. Mas mag-equip tayo. Nalalaman mo yung hindi mo alam. Totoo, kasi, hindi naman lahat parang hindi alam agad. So, natutunan talaga siya along the way. Lahat naman to step by step. Hindi siya isahan dapat mag-gets muna. Kaya tayo may mga notes para aralin ulit sa bahay, para mas maintindihan sa bahay. Ganito pala sinasabi na ng sa ano. Diba? Para tayo, hindi rin tayo, pagdating ng bahay, ano ba kinunin? Alam natin, hindi siya ganun. Dapat aralin ulit. Maganda yung dubasan. Diba? Aralin ito ulit. Para tayo mag-posisyon ng tama, maalay tayo sa will ng Lord. Sa perfect will and timing ng Lord. Para mas maging effective tayo na watchman, na anak ng Diyos. Thank you so much and God bless you all. Siguro, kung meron tayong naunawaan na tindihan o lalaan. Noong araw, di ba, yung mga matatanda, di ba ayaw niya nagigising ka ng tanghali? Nagagalit sila. Kasi, ano sasabihin? Mga tamad, ano pa? Sinikatan ka na kami doon sa higaan. May sabi mo. Wala nang biyaya. Diba? Kaya talagang noon, pagka ikaw ay tanghaling gumigising, isa kang tamad. Which can be likened to the first watch. Dahil sa Israel, ang beginning of the day ay alin? Alas 6. So yun ang equivalent ng season natin. Yung sa Gregorian calendar, yung umaga tayo, di ba? Pero sa Israel, lagi nag-uumpisa ang araw nila na alas 6 ng hapon. So, it is good that we are reminded to start the night, di ba? Night sa atin yan, pero sa Israel, yan ang umaga, yan ang panimula ng araw. Na masecure natin yung ating araw. Halimbawa, alas 6 ng gabi kanina, kailan ang katapusan ng alas 6 na yon? Ng araw na yon? Bukas, uli ng alas 6, yun na ika-isang araw. Sa atin naman, umaga, bukas ng umaga, di ba? Panibagong araw na yon. So, learning about the watches, we are reminded na importante yung posisyon natin, that we could secure yung ating family, yung ating properties, yung ating above everything, yung ating sarili sa oras sa harapan ng ating Panginoon. Amen? So that we will get ready. Hindi nga lang po pwede na laging first watch tayo. Di ba? Kasi ayahay yan eh. Ayahay pa yan. May healing, mayroong, di ba? Yung, may isa pala. Sorry, nakalimutan ko. Sige lang. This is also the time for us to magpasalamat sa Diyos. Mag-offer ng thanksgiving. Remember sa isang verse doon sa Old Testament sa Psalm, na enter His gates with thanksgiving. So ang first watch ng night, dapat tayo, unang gawin ay magpasalamat sa Lord. So, ayun yung dapat na, isa sa mga nakalimutan ko kanina, na the moment na start yung 6 p.m.,
magpasalamat tayo sa Lord. Mag-offer tayo Thanksgiving. Thanksgiving. Yan, thank you po. Diba? So, same lang. Share siya dun ako sa communion. Naano din sa akin na, kaya pala ito yung bago magkinabukasan, nag-cleansing ka na. Kasi ibig sabihin, mag-ano ka nito sa gate. So, ibig sabihin, ano pa lang, nag-prepare ka sa sarili mo. You're ready na. You make ready, you secure, di ba? Your position, you secure your being a son of God, you secure your family. Kaya nga lang, yan ang sinasabi kanina, sabi ko, hindi naman po pwede lagi natin sa first watch. Depende kung lumalalim ka, lalo at intercessor, kami pakikibaka ka, doon na kayo sa yung mga usher, doon na kayo mapupunta sa second or third watch. So ngayon, dito na tayo sa first watch. Diba? So that we could secure everything and hindi lang i-secure, so that we can be assured of the victory that God is giving us. Diba? At saka yung sa iba, lalo na yung mga pinapalalay, depende kasi kung ano ang pakikibaka mo. Depende kasi kung ano yung pagsubok ng buhay mo. Okay? Pero pinakamaganda talaga mag-uumpisa ka. Kahit sa umaga, mag-uumpisa ka ng pagpapasalamat, mag-uumpisa ka ng nasa daan ka ng Panginoon. Diba? You're in step with the Holy Spirit. Amen po? So, nawa, mas marami tayong matutunan pa at mas marami tayong mai-apply pa sa ating mga. Dagdag ko lang. Habang nag-ano kanina si Ben, kasi yung kaunawaan natin, di ba, umaga kasi sa atin, pagtungtong ng alas 12 ng madaling araw. Yun na yung madaling araw. Dito kanina habang nag-ano ko, kaya pala, talagang kahit yung time, tinwist talaga, para itago talaga yung katotohanan na malaman natin na talagang simula talaga ng gabi na hanggang alas 3 ng madaling araw, ito ay talagang dapat pala Actually, it wasn't twisted. It's just so happy na sa Gregorian calendar tayo. Pero kaya nga kanina sabi ko, di ba? Kung iisipin mo, may similarity, meron. Kaya lang, kung hindi ganun kalalim ang magiging pag-aaral at pag-ano mo, hindi mo maiintindihan o mauunawaan ito sa panahon ng ating Panginoon sa Israel. Isa pa, siyempre, iba din naman yung oras nila doon, iba din tayo dito kahit sa ibang bansa. Meron similarity, only, di ba, hindi ganun kalalim. Kaya nga sabi ko kanina, di ba, yung 6 p.m., obligado ka na kasi baka nag-uumpisa ka na ng orasyon ba tawag sa atin? Orasyon. Yung mga na Spanish term. Orasyon. Di ba? Nagkaano ka na. Kumbaga, naghahawan ka na nun eh. Naghahawan ka ng preparation, di ba, for the ano. Kaya lang, yun nga lang, meron tayong mga sakto, meron tayong ibang di ba, kauan mo po kami, kasanto-santo-sang gano'n, di ba, mga ganyan. Ang haba ng nire-recite, hanggang inip na inip ka na, hindi mo na malaman, kaliwang tuhod mo, di ba? Di ba, they light the candle, yun ang umpisa eh, di ba? Talagang yung diwa, talagang nagsisindi ng kandila yan palagi. Yung matatanda. Kaya nga, pag mas malalim pagkaalam mo, sino ba yung tinatawag ng kandila? Yung liwanag ng Diyos, o kung sino, kung ano ba yung tinatawag ang espiritu niya. Diba? Salamat sa Panginoon kasi nabibigyan tayo ng kaalaman at ng patuloy namin so that we could position ourselves depending on whatever we want to happen in our lives. Dahil nga, lalo na kung ikaw ay intercessor, yung degree, di ba, sabi niya kanina, to guard, di ba, to patrol. Actually, ang isang hindi ini-impart lang, sinasabi lang is the degree of yung level ng iyong, kasi pag to guard, particular area lang. Pag nagpapatrol ka, meaning mas malalim na yung mas malawak na yung nasasakupan mo. Diba? To watch over, dito ka, pero ang layo ng assignment mo. So, yung depende sa lalim at sa at
pare-pareho siya na intercessor, pero merong degree at lalim po ano ang kaalaman mo at pagkatawag sa iyo na natin. So, meron na tayong panimula, mas lalo lang nating dagdagan at maintindihan so that we can be ensured of victory in whatever we want to pray for unto the Lord at kahit sa oras o sa panahon na kailangan natin. Amen po? So, alam ko po na hindi na sayang yung ating oras. Tayo po ay napanuto. Tumayo po tayong lahat so that we could close in our prayer. Sige po, Gary, let us be close in prayer. Ha? At sino yan? Hindi na makikita. Anong pangalan? Sige. Ito, kasama. Hydrocephalus? Ano? Natutukan daw ng ano eh. Hindi, bakit ka natutukan?